What's up mga kaotap? For this vlog, it's a bit of a compilation ng lahat ng naging rides ko sa Bicol. Dahil kasi ako masyado nakapadyak gawa ng naging busy sa work, madalas na pagulan, at pag weekend naman ay family gala dahil minsan lang naman kami makauwi dito. At sa di inaasang pangyayari, ito ang isa sa pinakarason kung bakit di ako masyado nakapadyak sa Bicol. Hit out na ako. Feeling ko any moment tutukod na ako. Hindi na kaya yung heart rate ko. Feeling ko sobrang taas na. Malalaman nyo mamaya. So ayun na nga, unang linggo pa lang namin dito ay sinubukan ko na agad ang ganda ng kalsada dito. At medyo excited ako dahil nasa biyahe pa lang kami ay nakikita ko na ang mahahabang rolling hills na dadaanan. At dahil di nga ako climber ay kabado din ako kung kakayanin ko ba o hindi. Pero mas lamang ang excitement ko na makita ang mayon ng nakabike. Ang ganda dito. Kaso puro ahon. Itong tinataha ko nga pala ay ang kahabaan ng Ginubatan Mayon Road. Pero nagsimula ako sa bandang gitna sa may Purok 6 papuntang Ligaw. Huwag muna tayong umuwi. Dito muna. Huwag muna tayo. At after ko makapag-picture sa mayon ay umuwi na din agad ako. So far, kaya ko pa naman ang daan. Ay, grabe yung ahon. 3.8. Grabe. Banayad lang yung ahon. Pero ang haba. Walang katapusan. Nung nagkaroon ulit ako ng pagkakataong makapag-bike ay sinubukan ko naman yung kabilang side papuntang sentro o bayan ng Ginubatan dahil gusto kong pumunta sa simbahan kung saan ako kinasal. Pagdating sa part na to ay dito magsisimula ang 3 km lusong hanggang makalabas tayo ng main highway. Kaya rock music, pasok! At pagdating doon ay kakanan tayo papuntang simbahan. At since nandito na ako, ay naisipan ko mag-attempt na pumunta ng Legazpi. Kaso, biglang umulan. Nung humina na ang ulan ay itunuloy ko na ang aking pagpadyak. Habang binabaybay ko ang kahabaan ng kalsadang ito ay sobrang saya ng nararamdaman ko dahil sobrang tagal ko nang gustong makapag-bike dito sa Bicol. At maya maya ay nadaanan ko na ang malaking toyo at sardinas. Kaya huminto na muna ako dito. May malaking toyo. Tapos dapat meron din maraming tortilla. Sayang lang, di natin makita yung mayon. Ang kapala naman ng ulap, kamalasan. After ko makapag-picture ay pumadyak na ulit ako hanggang makarating ng Kamalig Bypass. Dito sa daang ito ay kitang-kita mo ang mayon. Pero sa pagkakataong ito ay masyadong makapalang ulap dahil medyo maulan ng araw na to. Ang ganda! Sayang, hindi na namatay ng butan na may walang ulap. Lagi ka na lang may ulap. Ano ba naman yan? Kailan bakit naman yung tiyempo na walang ulap? Nagpahinga muna ako dito saglit at ninamnam ko muna ang ganda ng kapaligiran.
After ko makapagpahinga ay hindi ko na itunuloy ang pagpunta ng Legazpi dahil nagsisimula na namang dumilim ang ulap kaya umuwi na ako. Ganda ng daan, kaso daming sasakyan, daming malalaking truck at bus na nakakasabay. Pauwi na ako, hindi na ako diretso ng Legazpi at mukhang bubuhos ng malakas na ulan. Kung naalala nyo, ay may nadaanan akong isang 3 kilometer na lusong palabas ng Ginubanan Road. Doon ulit ako dadaan pa uwi at doon yun din malalaman ang pinakarason kung bakit hindi ako masyado nakapadyak sa Bicol. Pagpasok mo sa kalsadang ito ay patag pa naman ang kalsada. Pero paglagpas mo ng tulay ay doon na magsisimula ang isang mahabang ahon. Here we go. Average gradients 3%. At ang highest niya ay 5%. Ay, hindi pala. 6.9. Highest gradient 6.9. Bungad pa lang tayo. Recovery is 2.2%. Wala pa akong kalahati. Ang hirap umahon. Hindi ka climber. Nagoda. Tamang pacing lang para hindi ma-stretch ang legs. Kaso ang kunat pa din. 4.7. 3.9. Nag-click out na ako. Feeling ko any moment tutukod na ako. Kasi malapit tayo. Konti na lang. Hindi na kaya yung heart rate ko. Feeling ko sobrang taas na. Yung dibdib ko namamanhid. After ko makapagpahinga ay hindi ko na nagawang makapag-vlog uli.